At ngayon ay papakinggan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Now, kagabi, habang ako'y natutulog, kinagat ako ng lamok. Sabi ko, may nakapasok na lamok, ano? Oo, pero nakaredy ako ng pamatay lamok. Meron akong pamatay lamok. Sinanap ko yung lamok. Kawawa, patay. Okay, so usually, yun yung response pag may kumagat ng lamok, ano? Now, yung sa kwan naman, sa ngayon, sa Iran, pumunta yung US Armada, mga military, para makialam doon sa kaguluhan kasi nagkakaroon ng revolution. Ang response ng Iran, kung ano man daw ang pakikialam ng US, talagang magre-respond din daw sila. All-out war. Si Lynn, wala dito kasi ang response niya, gusto niyang umuwi sa probinsya kasi na-emergency yung nanay niya. Biglang nagtawag ng mga kamag-anak kasi hindi niya alam kung hanggang kailan yung buhay niya. So, emergency. So, ang response ni Lynn, nagpabook at nandun na sa Leyte. We have different responses, ano? Yung inawit natin kanina is a very good song, meaning dapat ito yung response natin sa Panginoon, ano? We surrender all. Kaso nga lang, minsan, dahil sa daming mga problems or challenges, may isang Kristiyano, inaawit niya to. Habang inaawit niya, I surrender all, yung Bible niya, sinusurrender niya na rin. Okay, parang sabi niya, Lord, ayaw ko na. Sobra na. Okay, akala ko ba? So, nagsusurrender na. Hindi ibig sabihin ganun yung I surrender all, ano? Because our response is to surrender our life sa kalooban at nais ng ating Panginoong Diyos. So, the message is about responding. Hindi sa kung ano-ano, pero sa salita ng Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng bagong buhay. So, how shall we respond? How should we respond to God's word that has given us new life? So, yung salita ng Diyos na nagbibigay buhay, how shall we respond to it? Yung salita ng Panginoong Diyos. We can respond in so many other ways kaysa nangyayari sa buhay. Pero how about sa salita ng Diyos? Based dito sa James 1 verse 19, meron tayong guidelines or itinuro ni James on how to respond sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay. First, sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Listen attentively to the word. Okay? Yung translation kanina is maging alisto. Okay. Espanyol, ano? Alisto. Nung bata ako, yun yung sabi, alisto ka, dapat alisto. Ibig sabihin, mabilis. Okay. Ano pa? Dito, quick to listen. So, you should be quick to listen. Basahin natin yung passage natin ng sabay-sabay. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Okay. So, ano ba yung context nung sinasabi dito na quick to listen? Okay. Dapat mapakinggan, mabilis makinig. Sa Pilipinas, mayroong tinatawag na the Unholy Trinity of Filipino Chismis. Okay, yung mga gossip. Si Marites, si Marisol, at si Mariposa. Alright, si Marites, ano ba yung latest? Okay, laging nakikinig ng latest, ano? Na ichichismis. Okay. Si Marisol naman, nagsusulsol. Oo. Tapos, ipopost naman ni Mariposa sa Facebook, kaya kakalat. Okay, sa kumalat yung chismis.
napakinggan, then napunta sa Facebook. Okay, tawag nila dito, Unholy Trinity of the Filipino Chismis. Pero hindi po yun yung sinasabi na quick to listen. Kasi baka yun ang talent ng ilan na, okay, naghahagilap ng chismis, buhay na may buhay, tapos i-chismis. Hindi po yun yung quick to listen. Ang ibig sabihin nito, kung titingnan natin sa verse 18 of James 1, bago 19, before the verse 19, ito po yung sinabi. Basahin natin sabay-sabay. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. So, yung word of truth na yan, yun yung ibig sabihin, we should be quick to listen dito sa word of truth. Alright? We should listen attentively to the word of truth. Hindi yung mga chismis na mabilis tayong makinig. Hindi po. We should have this willingness, this attentiveness sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi through this word of truth, tayo ay na-born again. When we listen to the word of God noon, ginamit ito ng Holy Spirit para tayo ay ma-born again. This is God's way para tayo ay ma-born again through the word of truth, the word of God. Hindi tayo naboborn again sa chismis, di ba? Hindi. When we were born again, it is because of the word of truth. Now, dahil na-born again tayo sa word of truth, then, tuloy-tuloy natin pakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Can we say amen to that? At ang sabi dito, that we might be a kind of first fruits of all He created. Okay. Ito ay looking forward sa mangyayari. Minsan, may tinatawag na si Jesus Christ yung first fruit of the resurrection. Unang bunga ng resurrection. Kasi, in the future, magre-resurrect din tayo. That's about Jesus Christ. Dito naman, tayo daw yung first fruits of all He created. First fruit of all He created. Yung sinasabi niya dito is looking forward to the new heaven and new earth. At tayo, yung na-born again, yung future ay narito na. Tayo na born again, we are regenerated and born again, tayo yung tinatawag na first fruits. And then, later on, God will recreate this world sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ito yung tinatawag natin na new heaven and new earth. So tayo na church, mga Christians, minsan tinatawag tayong creature of the word. Pakiulit nga, creature of the word. God recreated us through the word. Nung nilikha ng Panginoong Diyos yung langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. Nung tayo naman ay na-born again, it is also through the word of God. Kaya sa verse 19, ang sabi niya, you should be quick to listen to the word of truth. Ito po yung logic ni James sa next na slide. Verse 18, sabi dito, you were born by the word. Verse 19, therefore, listen to the word. Okay, magpatuloy kayong makinig sa salita ng Diyos. Verse 21, because this word is the very means by which God carries His saving work in you to completion. Kasi dito sa verse 21, kung babasahin ko yung verse 21, sabi dito, therefore, get rid of all moral filth and the evil that's so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Okay. Ang mga
sinasabihan ni James dito ay mga ligtas na, mga Kristiyano. Kaya sinabi niya, brothers and sisters. Pero bakit sinabi dito, which can save you? Ito yung future, yung completion ng ating kaligtasan. Kasi may tinatawag tayong we were saved, past tense na kaligtasan natin. Ngayon, we are being saved, present. And then yung future, ito yung glorification, completion ng ating kaligtasan. So, we were saved, justification. We are being saved, sanctification, yung ngayon. And then we will be saved, glorification. Yun yung sinasabi dito, which can save you. Yung completion ng ating kaligtasan. Kaya tuloy-tuloy tayong makinig sa salita ng Diyos. Kasi ito yung ginagamit ng Panginoong Diyos para masanctify tayo, maging holy tayo, experientially. Okay? Hanggang dadalhin tayo dito sa glorification, sa pagbabalik ni Jesus Christ. Now, sa verse 22, but if you only hear and do not obey, you deceive yourselves. So, pag napakinggan ang salita ng Diyos, dapat isagawa, i-apply. Right? Hindi yung mapakinggan lang dito and then lalabas sa kabila. Can you say amen to that? Now, ito yung historical context ng situation nung sinulatan ni James, yung mga Christians at that time. There were Jewish Christian assemblies. Hearing meant humble submission, not merely information. Kaya nga, listen attentively at magpasakop sa salita ng Diyos. Hindi lang yung pakinggan para may madagdag na information sa isip natin. Hindi po. When we say listening, that is submitting to the Word of God. A teachable heart is the first mark of a community shaped by Scripture. So, humble submission, a teachable heart. So, ang tanong, are we quick? Alisto ba tayo? Are we eager and ready to listen to God's Word being preached? Halimbawa sa ngayon, tayo ba ay nakikinig talaga sa salita ng Diyos being preached? Are we hungry of God's Word? Na pag linggo or Wednesday prayer meeting, nauuhaw tayo, nagugutom tayo mapakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Or every day gusto nating basahin ang salita ng Diyos? Are we hungry of the Word of God? Bumili ako ng memory verses na maliliit na papel sa PCBS at binigay ko kay Lynette, kay Renz, at saka kay Sarah. Sabi ko, dapat mag-memorize kayo araw-araw. I'm teaching them ng kahalagahan ng Word of God na magandang isaulo natin at isapuso natin. Na ito yung gagawa sa ating buhay. So it's very important as believers, yung Word of God sa ating buhay. Now, pangalawa, basahin natin ng sabay-sabay. Learn to speak thoughtfully. Minsan meron tayong sinasabi na nagsasalita ka naman hindi ka nag-iisip. Okay, minsan meron naman yung hindi magkakurugtong yung sinasabi. Okay, minsan may mga naging kaklase ako na ganon na sila ay nagsasalita mahaba pero sabi ko, ano ba talaga yung pinupunto mo? Okay. Yung kapatid ko, yung si George, pag magaling makipagkwentuhan, pero kwento lang ng kwento. Pagkatapos, pag ako'y nagkwento, tuwang-tuwa yung asawa niya.
Kasi merong punch, merong bandang, may katapusan at halimbawa may catch, may joke, ganon. Sabi niya, yung asawa ko si George, basta kwento lang, ano. Pero kayo kuya, sabi niya, may ano ba to, may punch, may ending. Yung asawa ko minsan magkwento ng kahit na dire-diretso, hindi alam kung saan pa patutungo, no? Iba-iba yung style natin. Pero dito, yung sinasabi ng salita ng Diyos that we should learn to speak slow, ibig sabihin nun, thoughtfully, pinag-isipan. Or, ipapaliwanag ko, yung Word of God pa rin yung nag-shape sa ating sasabihin. Hindi lang tayo magsasalita out of our own. It should come from the Word of God. Tingnan po natin yung passage natin, yung my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak. Okay? Hindi po yung ako ay mabagal magsalita. Hindi po parang robot, hindi ganun yung ibig sabihin ng slow to speak dito. Alright? Ibig sabihin, the word must shape the tongue before speaking. Yung Word of God, ito yung mag-shape sa ating sasabihin. Can you say amen to that? Kaya slow tayo kasi pinag-aaralan muna natin yung Word of God, nagiging nutrition, nagiging part ng ating buhay para yung sasabihin natin result ng Word of God. Hallelujah! Ito po yung sinasabi dito. Napakahalaga po yung word, yung tongue dito sa James. Sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Those shaped by the word speak carefully, not impulsively. Right? Kasi yung word of God should shape us. Kahit yung bibig natin, para yun yung lalabas. Okay, nung hindi pa tayo mga believers noon, minsan nagmumura tayo dito, kahit saan. Pero tingnan ninyo mga kapatid, after na tayo ay na-born again, nagbago kahit yung ating pananalita. So you say amen to that. Yun yung power ng Word of God to shape our tongue para hindi na tayo katulad ng dati. Alright? Pag hindi nyo napansin sa sarili nyo yan, kulang pa. Kailangan nyo makinig ng salita ng Panginoon para talagang ma-shape yung ating pananalita from the Word of God. Okay. Kaya dito sa James chapter 3 verse 1, may warning si James sa mga nagsasalita ng Word of God. Sabi niya, basahin natin ng sabay-sabay, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Okay? Warning sa mga nagsasalita, nagpipreach, nagtiteach sa Word of God. Kasi, kami na nagtuturo, dapat pag-aralan ang Word of God, at itong Word of God should shape us para yun din yung mailalabas namin from the Word of God. Hindi lang from our own ideas. Sa next na slide, be slow to speak because before we speak or teach, we should be shaped by God's Word that we receive. Otherwise, our tongue can be destructive. Pag hindi na shape ng Word of God yung ating bibig, it can be destructive. Ilan ba yung mga nasaktan sa inyo dahil sa mga salita? Minsan talagang meron pang sinasabi, mas okay pa yung sinaktan mo lang ako physically, kaysa yung sinaktan mo ang puso ko. Pinukpok mo ng martilyo. Binuhusan mo ng asido.
pinakain mo sa aso. Okay, yun yung natin kung gaano kasakit yung pag nagsalita, yung galing sa bibig natin, ano? Minsan sabi ng misis ko, one time ako'y natauhan, ano, kasi meron akong nasabi, ano, sabi niya, bakit ba ito, Lord, ang aking napangasawa? Nangyari yun doon pa sa prayer garden. Sabi ko, Lord, natamaan ako. Sabi ko, Lord, kayo po ang mag-shape ng aking bibig. Okay? Para talagang mabago ako sa aking pananalita. Okay? So, kailangan natin ang tulong ng Panginoong Diyos so that we can make yung tongue natin, hindi siya destructive, hindi siya nakakasakit sa ating mga mahal sa buhay lalo na. Kasi, pag hindi, ang nagiging biktima natin usually, yung tinatawag nating mahal natin sa buhay. Okay, bakit mahal natin sila yung nagiging biktima ng ating bibig? Sabi ni James sa chapter 3 verse 5 to 6, basahin natin ng sabay-sabay. So too, the tongue is a small part of the body, yet it has great pretensions. Think how small a flame sets a huge forest ablaze. And the tongue is a fire. The tongue represents the world of wrongdoing among the parts of our bodies. It pollutes the entire body and sets fire to the cores of human existence and is set on fire by hell. Grabe, ano? Yung sabi dito na yung tongue parang apoy. Napakaliit lang na apoy, pero kaya niyang sunugin yung isang forest. Right? Sa Amerika, sa Australia, ng mga nagdaang mga taon, grabe yung kanilang fire sa kanilang mga gubat. Okay? Meron pa yung napunta sa mga subdivision sa US, ang lalaking mga bahay, pero dahil sa fire, nasira. Okay? Pagdating ng March sa Pilipinas, ito yung fire month. May mga masusunog yan na mga bahay. Okay. Very important na mag-ingat tayo sa fire. Ganun din yung bibig natin, sabi dito, it's a fire. It can be destructive. Na kahit Kristiyano tayo, hell can use it. Ibig sabihin nun, Satan, demons, can tempt us para magsalita ng hindi mabuti. Kaya kailangan nating bantayan yung ating bibig. And the Word of God should shape our tongue. Kaya napakahalaga ng every Sunday, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagdi-devotion tayo so that the Word of God will shape us at hindi maging destructive yung ating bibig. Sabi dito, the tongue is the last frontier of sanctification. Kasi tayo ay ginagawang banal ng Panginoong Diyos from glory to glory. Pero napakahirap i-tame yung tongue, sabi ni James. Ang daming complaining, sarcasm, whining, boasting, hurtful, cursing, bitterness, flattery, unkind, impatient, gossip, lying, hypocrisy, slander, ang daming mga galing sa tongue na ito. Ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos, basahin natin dito, next na slide. With the tongue, we praise our God and Father, and with it we curse human beings who have been made in the God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Okay? Ang sabi ni James, this should not be. Ginagamit natin yung bibig, dila natin para itaas ang pangalan ng Panginoong Diyos, umaawit tayo, maya-maya, meron tayong nasaktan. Nasabi dito, made in God's likeness. Okay? At sabi dito, this should not be. Kaya kailangan natin yung work ng Panginoong Diyos na mabago even our tongue. And
the means na ginagamit ng Panginoon is the Word of Truth. Napakahalaga. Ang Word of God sa ating buhay to shape our tongue. Panghuli, basahin natin sabay-sabay. Live patiently, not angrily. Okay, kasi sabi dito, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Okay. Yung mga karamihan sa atin, meron yung temper, easily na nagagalit. Okay. But if we respond sa Word of God, pag tayo ay laging nakikinig at nagbabasa, nag-aaral ng Word of God, mababago tayo. Because yung Word of God will shape hindi lang yung ating bibig, kundi yung ating behavior. Na, dati magagalitin ako. Ngayon, kunti na lang. Okay, kunti na lang. Sabi sa Psalm 145 verse 8, basahin natin sabay-sabay, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Ang ating Diyos, yung standard, yung ating model. Kung siya ay slow to anger, ang kanyang mga anak, kanyang bayan, ang kanyang simbahan, should also be slow to anger. James is writing to the 12 tribes in the diaspora or dispersion. Jewish Christians scattered outside Palestine facing persecution, poverty, and internal tensions. Anger could easily arise from social injustice, theological disputes, and persecution. So ang konteksto ng mga tao na sinulatan ni James, may mga temptation sila na madaling magalit. Kasi sa time na yon, pag ikaw ay Kristiyano, you are being persecuted. Halimbawa, may tinatawag na allegiance to the emperor. Yung kasama sa allegiance nila sa emperor is to worship the emperor. Sa mga cities, may mga statues yung emperor. At sila, yung mga statues na ito, ino-honor nila, sinasamba nila. Kasi meron tinatawag na emperor worship sa panahon na yon. At pag hindi ka nag-worship, mapaparusahan ka. Pag nag-apply ka sa City Hall, hindi nila papansinin. Ang dami mga, sabihin natin, mga inconvenience ng pagiging Christian in those days. Kasi ang allegiance ng mga Christians ay sa Diyos, hindi sa pagsamba sa emperor. Kaya may tendency na madali silang magalit. Kaya sinulatan sila ni James, huwag kayong magagalit agad. Okay, slow to get angry. Of course, meron yung tinatawag nilang righteous anger. Si Jesus Christ nagalit sa ginagawa ng mga tao in those days na hindi mabuti. Even doon sa temple, pinagbabaliktad niya. Okay? Hindi ibig sabihin na bawal magalit. Kasi meron yung galit na righteous. Magalit ka sa kasamaan, yung ginagawa ng mga leaders sa flood control. Ito yung tinatawag nila righteous na galit. Pero sabi rin ng Bible, dapat hindi lulubog yung araw. Wala na yung galit mo. Okay? Para tayong mga bata na kahit nag-away, maya-maya, wala na. Naglalaro uli. Okay? Kwento ng misis ko, nag-away, binuli ng isang bata yung isang bata. Guidance siya sa school. Dinala yung mga bata, yung mga magulang, nag-aaway na sila. Away-away, nasa barangay, sa guidance, away-away na yung mga magulang.
Pagkatapos sabi, nasaan yung mga anak namin? Nandun, naglalaro na sila. Okay na sila. Kayo lang nag-aaway ngayon. So yung mga bata, nagkakunting away. Ganun dapat mga Christians, ano? Pero minsan yung galit natin, 1 taon na 2, hindi yun tama. It should not be. Kasi sabi dito sa James 1:20, basahin natin sabay-sabay, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Okay, hindi nakakatulong yung galit sa atin. Kaya kung meron pa dyan, kapain natin yung puso natin. Ha? Lord, tanggalin po ninyo mga bitterness, yung mga galit sa puso ko. Na nung bata pa ako, hanggang ngayon nakatanim na. Lord, kasi sabi dito, it does not produce the righteousness that God desires. Ang nagpo-produce ng righteousness that God desires is the word of truth. Kaya every time na mapapakinggan natin, mababasa natin, magpag-aaralan natin yung Word of God, ito yung ginagamit ng Holy Spirit para baguhin tayo. Can you say amen to that? Sa next na slide, napanood ko yung impact, yung naging result ng mga turo ni Martin Luther King Jr. Isa siyang pastor na nangangaral ng non-violence. At sa movie na napakinggan ko, may isang bata na binubuli ng mga white kasi yung pinaglalaban nila noon, yung racism na nangyayari sa Amerika. Pag black ka, hindi ka pwede sa church na ito. Doon ka sa kabilang church, church for the black. Pag nasa bus ka, may upuan ang mga black. Hindi pwede dito sa upuan ng mga whites. So, yun yung racism. At I think nangyayari na uli ngayon, yung nagra-rise yung tinatawag nilang white supremacist. Okay. Ginagamit nila ito to put hatred sa mga tao. Kaya pagpe-pray natin yung America at this time, ang tingin ko, nagra-rise yung white supremacists na nilabanan ng katulad ni Martin Luther King Jr. noon based sa salita ng Diyos. Sa movie na napanood ko, may isang bata na naimpluwensyahan ng teaching ni Martin Luther King Jr. Binubuli siya. At talagang nagalit siya. Gumanon yung kamay niya, talagang gusto niya makipag-away, makipagsuntukan. Okay. Pero maya-maya, dahan-dahan na, habang iniisip niya yung salita ng Panginoon, ginaganon niya yung kanyang kamay. Yung Word of God, nagbunga sa kanyang buhay. Na marahil kung wala yung Word of God, talagang makipagsuntukan kasi nakita niya, mas malaki pa siya eh. Okay, kaya niya. Kaso nga lang, hindi niya ginawa. Ito naman si, yung next na slide, isang pastor din, si John MacArthur, kamamatay lang few months ago. Ang isa sa kanyang itinuturo at pinamumuhay yung doktrina na sovereignty of God, that God rules and He is in control. Nung namatay siya, may isang article na nabasa ko. Ang tingin ko sa kanya parang magagalitin, very strict, pero sa article na yun, hindi pala. Sabi na nagsulat, si John MacArthur ay hindi siya madaling magalit. Hindi siya magagalitin. At pag tinanong kung bakit, sabi niya, naniniwala kasi siya sa sovereignty of God, that God is in control. Kung siya in control, even in the details of my life, He is also in control. Bakit ako magagalit kung ang Panginoon is in control? Bakit ako magagalit sa sitwasyon na ito kung nandyan naman ang Panginoong Diyos? So even sa malalaking bagay, sa maliliit na bagay, ay ipinapasa Diyos niya if God is in control.
Kaya hindi siya kaagad nagre-respond ng galit. Of course, ginagawa niya rin yung tama. May time na dinimendan niya yung government noong COVID kasi pinagbabawalan sila na mag-worship. Ginagawa niya yung tama. Pero yung magagalitin, nagbunga ang Word of God sa kanyang buhay. So ito po yung message natin this morning. How should we respond to God's Word that has given us new life? Una, eager tayong pakinggan ang Word of God. And then magbubunga ito sa atin to speak thoughtfully or ayon sa salita ng Diyos. And then mamuhay tayo patiently because God is patient and long-suffering. Hindi magagalitin. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Nais kong tayo ay tumayo